Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Titingnan namin ang lahat ng option at kailangan namin na maging seryoso. At kung magpapatuloy ito ay tiyak nga na mabibigyan ng pagkakataon si Vando. Yan ang naging sagot ni Coach JJ Redick ng Lakers sa posibleng pagbalasa ng kanilang lineup dahil sa hindi magandang performance sila the past few games defensively. Sa last 6 games nga nila ay nag-average ng 122 points per game ang mga team tuwing nakakalaban ng Lakers. Dito nga ay may kita mo na halos non-existent ang kanilang depensa. Well, isang game pa lang nga ang nilalaro dyan ng former Defensive Player of the Year winner Marcus Smart. At sa ngayon dahil sa injury ni Austin Reeves ay posibleng mabigyan na nga ng pagkakataon si Vando mga kaibigan na inalis na nila sa kanilang rotation. Hiling nga ng mga fans na bigyan siya ng minuto dahil talagang malaki nga ang ambag niya pagdating sa depensa. Ang problema nga lang ay ang kanyang opensa. Hindi nga siya reliable na shooter. Kaya naman may mga pagkakataon talaga na hinahayaan lang siya ng kabilang team na ma-open sa corner. Dahilan kung bakit welong nakaka-double team sila kay Luka Doncic. So magandang tulong nga kay Luka si Vando sa depensa, subalit hindi sa opensa. Ngunit at this point ay desperado na nga ang Lakers sa pagbabago sa kanilang depensa kung binibigyan nila ang mga team ng 122 points per game at posibleng kailanganin nga ni Coach JJ Redick gumawa ng sugal kahit na may pagka-liability si Vando sa opensa. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang natatakot naman ng mga team na gumawa ng trade para kay Giannis Antetokounmpo and Anthony Davis, takot nga sila na mag-commit ng potentially 300 million para sa isang player na nasa kanilang mid-30s na. Si Anthony Davis nga ay mahusay pa din naman, not at the level of Giannis, subalit solid number 2 pa din nga para sa isang championship level team kung sakali, tuwing healthy siya. At yun nga ang malaking question mark kay AD mga kaibigan. Sa kanyang career ay isa nga siyang dynamic two-way player, subalit hirap nga siya makapaglaro ng 15 straight games nang hindi tinatamaan ng injury. Habang si Giannis naman ay MVP level pa din ngayon, subalit andun din ang concern sa kanyang mga injuries lately at sa kanyang style of play na heavily reliant sa kanyang athleticism, isang bagay na expected na bumagsak kapag tumungtong ka na sa edad na 33 years old. At hanggang ngayon nga ay hindi pa din na-develop ni Giannis ang kanyang shooting, hindi pa din nga ito consistent mga kaibigan. Kaya naman kung magkakaroon na siya ng decline sa bilis at sa taas ng talon, hindi nga kampante ang mga GM na magiging sulit ang 300 million na long-term contract at kung mananatili pa ba siya at the same level ng MVP ngayon. Isa pa ay nakikita na nga ng mga teams ngayon na hindi na ang pagbuo ng super team ang recipe for success. Isang superstar lang nga ang kailangan mo na napapalibutan ng mga role players na alam at tanggap ang mga role nila. At dapat matiyak lang nga ang kanilang magandang chemistry in and out the court. The power of friendship nga kung tawagin nila. So far ay mas madali ngang ma-maintain ang ganitong team kaysa sa isang team na may multiple superstars dahil sa kanilang mga ego. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?